So unfair po na ikumpara yung hawak kong impluwensya at poder nung ako ay nakaupo bilang konsihal sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng ating mayor. Siya po ang mayor, hawak niya po ang mga konsihal. So kung ano po ang gusto niya, katulad niyan, City Hall ang gusto niya, magagawa niya. Ito ang mariing sinabi ni dating Pasig City Councilor Attorney Ian Sia sa ikalawang episode ng Kapihan sa Metro East Media Forum noong Miyerkules. Kaugnay sa mga komento ng mga netizen dahil sa kamakailang issue na tumututol siya sa nakakalula umano na halaga ng itatayong bagong City Hall campus ni Mayor Vico Sotto. Ayon kay Sia, ito ang sagot niya sa mga tumutuliksa sa kanya na bakit nila ngayon lang niya naisip na dapat bigyang pansin ang may kinalaman sa pagpapahusay ng serbisyong medikal sa lungsod gayong naging two-term city councilor ito. Sagot ni Sia. Una po, kasi sabi sa nung isang comment, naupo kayo, ba't di nyo naisip yan? Okay. Unang-una po, nung maupo po ako, konsihal lang po ako. Isa ako sa 12. Kahit na isinusulong ko yung programa na yan sa healthcare, isa lang po ako sa boto, and that time opposition po ako. Naninindigan si Sia na malaki ang pangangailangan ng mga Pasigueño sa pampublikong ospital sa lungsod, kung kaya't ito aniya ang mas dapat bigyang prioridad. Kasi sa ngayon, sa ospital po natin, nangyayari pa rin. Nung isang linggo lang, may kausap po akong kapitan. Ipinasok sa PCGH natin, naka-wheelchair. 3 araw na nakalipas, nasa wheelchair pa rin. 72 hours na nasa wheelchair yung pasyente dahil walang bakanting kwarto. 'Di ba? So dapat, yun ang punan. Yun ang kulang eh. Nilinaw din ni Atty. Sia na hindi siya aniya nakikipagtunggali sa alkalde at hindi dapat umano bahiran ng kulay politika ang kanyang mga binibitawang pahayag. Mahalaga rin aniya na maging bukas ang isip ng publiko para timbangin ng tama ang mga isyong dapat pag-usapan. So magkaiba ho kami ng sitwasyon ng ating po nakaupong mayor at hindi ho ako nakikipagtunggali sa mayor natin. Tayo po nagsasalita rito bilang isang abogado at bilang isang naging konsehal ng Pasig at mas importante ho sa lahat bilang isang Pasigueño. So sana po wag bigyan ng kulay politika. Ang tignan po, tama ba yung ibinibigay na opinion dito sa mesa na to? Kung tama, di bigyan natin ng timbang. 'Di ba? Kung mali, di sabihin kung bakit mali. Tinagdag pa ni Atty. Sia na noon pa man ay matagal na niyang sinusulong ang mga programang pangkalusugan bilang isa sa kanyang advokasya nang siya ay maupo bilang konsihal ng Pasig. Kalawa po, bakit daw hindi ko ho naisip? Matagal ko na hong naisip yan. Konsihal pa lang ho ako, nung tumakbo ako for Congress at nito hong nakarang eleksyon, consistent po. Yan ho ang plataforma natin. Kaya lang po, hindi po tayo pinalad na maupo. So, but that, just the same, hindi naman porke hindi ho tayo pinalad, hihinto na po tayo sa pag-advocate ng ganyang programa. And last point po, bakit daw ngayon lang po ako lumilitaw? Ngayon lang ho nyo ako nakikita sa social media. 2022 nang muling tumakbo si Atty. Sia bilang Vice Mayor, ngunit bigong manalo at mumatlo lang sa Pasig Vice Mayoral race. Sinabi pa ni Atty. Sia na mahalaga na pag-aralan ng mabuti ang planong pagpapatayo ng bagong Pasig City Hall Campus. Maaari din aniya na magkaroon ng ibang suwesyon ng mga eksperto kaysa sa tuluyang pagpapagiba ng gusali. Nagpaalala din si Atty. Sia sa publiko na maging matalino at mapanuri sa kumakalat na impormasyon online. Leila Bonifacio, nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.